Siguro nakasalubong mo na siya sa daan, pero hindi mo lang napansin. Dahil madalas, inilalantad lang niya ang totoo niyang pagkatao sa mga tagong lugar. Sa pangambang huhusgahan siya sa pagiging lesbiana. Isa si Jessie sa iilang lesbiana na naglakas loob na mag-out sa telebisyon. Are you gay? Ginamit ko po nung unang pagsali ko rito. Hindi ko ako nagdadalawang isip na aminin sa kanila kasi mas mahirapan po akong gawin yung pangarap ko na maging artista kung may nililihim ako. Tulad po nung pagka-lesbian ko. Sabi, June 24. Tapos sabi, Hi! Hello Ako si po. Sandra. Kaya naisipan ko siyang balikan. Iyan. Hi. Ano masasabi mo sa face ni Jessie? Napakaganda po ng mukha niya. Gwapo daw? Hindi? Napakaganda po. Kamukha niya si Donna Cruz. Donna Cruz. Parang gusto nila ako maging girl. Darating ba yung araw na yan? Sana, kasi yun yung kung doon ako sisikat, kung yun yung magdadala sa akin sa showbiz. Sana tulungan din ako ng mga nakapaligid sa akin. Na magbago. Lalo na ngayon may nanliligaw sa akin. May ganun pa ako. Si Giko, yun nga yung alam ko. Yan, natawa tuloy sila. Francis yun, anong masasabi mo sa yung ka-love team? Kay Jessie, napakaganda. Nax. Saka, napakabayo. Sobra. Wala akong masabi. Kumbaga, may pag-asa bang maging totohanan yung love team nyo? Yung sabi lang sa akin ni Jessie, maghintay ako. Maghintay ako. Till the right time comes. Pero ang pagbabago ni Jessie, hindi lang kasing dali ng pagpili ng damit na isusuot. Lalo pat mula pagkabata, naramdaman na niyang iba siya. Sino una mong sinabihan nung na-realize mo? Yung pinsan ko pong babae, sabi ko, ate, kakrush na ako sa babae, sabi ko. Sabi niya, ano naman, parang di pa siya seryoso na malaman ko. Aha. Yun, parang ayaw niya maniwala. So, nung sinabi mo yun sa kanya, ilang taon ka? 11. 11. Kasi separate yung mommy ko tsaka daddy ko. So parang gusto ko nga ako yung tumayong ama. Yun, kaya nga nag-artista ako para matulungan ko sila. Para mapalitan ko yung pwesto ng daddy ko. Pare! Jessie! Ganito sa amin lagi pag pauwi ako. Ay, sila, Jessie. Parang di na sila nasanay na dumadaan ako. Yes! I love it! I love it! Oo. Yun, dyan ako madalas tumambay pag wala akong shoot. Ito yung bahay namin. Pasok tayo. Kapatid ko si Tommy. Ang kagustuhan daw Pinsan na ko si kumita Che, para sa tapos pamilya ang nagtulak sa kanya na sumali sa Starstruck. Kahit pa alam niyang magiging issue ang kanyang Kamukha kami, sexualidad. Pampadagdag pogi points yan. Dati, ito lang yung mga gamit ko. Ngayon, meron ng pang-girl kasi kailangan na. Minsan, may role na babae ako. Binilihan ako ng airmat ko ng mga damit na pang-girl. Talagang kita yung cleavage mo. Suot ko to nung final judgment. Requirements. Ngayon, hindi ko na sinasuot. Anong feeling mo nung sinuot mo yan? Okay lang. Medyo asar. Pero kailangan kasi. Actually, sa akin lahat to. Hindi naman ako mahilig sa toy. Lalo na pang girl.
Ngayon, sinusubukan na raw ni Jessie na magpakababae at hindi lang para sa kamera. Kasi nung wall tour namin po, halos lahat kasi nung humahanga sa akin, bata at saka matanda. Kaya kailangan yung look, yung image ko, wholesome, ganun. Yung mga bata, Jessie, ganyan. Paka-girl ka na, maraming magkakagusto sa'yo, habulin ka na lalaki. Nakikita mo bang magbabago ka? Next question. Yun yung gusto ng family ko at saka ng mga tao. Gusto ko, ganito. Pero siguro magbabago rin ako sa huli. Kasi hindi pa naman, tapos bata pa ako, 16 pa lang ako. Kung makapagsalita ka, alam mo tayong love life no? Ang pinagdaraanan ngayon ni Jessie hindi naiiba sa kwentong buhay ng maraming lesbianang Pinay. Si Nikki nga, hindi makapaniwalang pagkalipas ng mahabang panahon ay kailangan na naman niyang magdamit babae. Sa mother side. Matapos ang dekada ng pag-aastang tomboy, kailangan niyang magtrabaho bilang lounge singer sa Hong Kong. At hindi alam ng kanyang employer na siya'y isang lesbiana. Narito kami sa Ukay-Ukay. Bale, sasamahan ko si Nikki na mag-shopping ng mga outfits niya na gagamitin niya bilang lounge singer sa Hong Kong. Wa na fit. Panalo siya. Di ba? Tatago niya yung chan mo dito. Yun nga eh. Napakiramdam pag naka-gown ka. Gusto kong mamatay. Gusto mo mamatay. Sko. Pero kailangan, dalin mo siya, no? Oo. Kung polo at slacks lang to, kanina pa tayo tapos. Sko. Bagamat mabigat sa kalooban, ito lang daw ang paraan para kumita siya ng malaki-laki. Handa si Nikki na talikuran ang nakagawi ang anyo sa ngalan ng trabaho. O, di ba? Girl na girl. Pwede na to. Yes. Di ba? Oh. Yes. In Philippine pageantry is very conservative pa rin. Siguro being a lesbian, lipstick lesbian is an advantage. Pero dito talaga parang pag nalaman nilang lesbiana ka and goodbye to support of sponsors. Tawagin na lang natin siyang Claudia. Dating contestant sa Binibining Pilipinas pageant, ngayon commercial model at isang lesbiana. Hiniling niyang itago ang kanyang mukha sa pangambang baka maapektuhan ang kanyang trabaho. In Philippine pageantry is very conservative pa rin. Siguro being a lesbian, lipstick lesbian is an advantage. Pero dito talaga parang pag nalaman nilang lesbiana ka and goodbye to support of sponsors, goodbye to thumbs up ng mga big bosses ng mas strict pa ang pageantry kaysa sa advertising natin, kaysa sa media. I've never been more in the closet than I was during the time that I joined the pageant. And ayaw mo na may bahid ng bias. So, you'd hide your gender. Ang mga tulad ni Claudia, tinatawag na femme o kaya'y lipstick lesbian, bihis babae, kilos babae, at ang puso nakalaan sa kapwa babae. I would have to say na medyo mas maayos ako kaysa sa regular na girl. Kasi I also work in advertising, so presentation is very important. It also helps na I'm naturally a vain person, na parang I really take care of how I look. Ayun, parang mas maayos ako. Kasi hindi lang dahil I would also want to dress up for my partner. Parang I would also want to look good and maintain my figure and everything para sa taong mahal ko.
karelasyong babae si Claudia. Ang kanyang partner na si Arlene, isa namang abogado. Bakit babae ang gusto mo? Walang one reason eh. It's, siguro yung pagkatao ng taong yun, akma sa'yo. Parang, nag-meet kayo sa isang level na matatranscend yung gender. I've been in heterosexual relationships before and hindi ako kasing happy as I am now. Siguro talaga, ewan ko, trip-trip lang eh. I mean, kung gusto mo talaga yun, ba't kailangan pigilan yung sarili mo na mahalin yung tao kung talagang feeling mo, nararamdaman mo na mahal mo. Whether I'm with her or with anybody, I will always be proud of who I am and I will always be proud of my partner. Now, that depends if my partner will be proud of me. And I have never felt this assured or happy na somebody has been as proud of me as she has been. Si Nikki, meron ding girlfriend ngayon, pero mas buhos ang atensyon niya sa nalalapit na pag-alis sa bansa. Ngayon naman, sasamahan ko si Nikki mamili ng makeup. Kasi kailangan niya yun sa mga performance niya sa Hong Kong. Ito meron na ganyan. Sa mata po, sa inyo. Mga ganito po. Eyeshadow. Parang gusto niyo ano yung makeup niyo mas maganda. Mapa-foundation na ba? Meron na ako Niya na niyan. siya. Meron na. Ay, Oo. makeup and ano. Dito ko nga blush kinuha. on. Ito parang type ko. Parang maraming pagpipilian na colors. Mas maganda. Meron ka ba? Konti. Kaya Pero kung gusto tatawanan niyo ako eh. Pag ano, usually Ramdam hindi kong ako naiilang si Nikki sa takbo ng usapan. Matagal na rin kasing wala sa bukabularyo niya ang mga bagay na ito. Tingin ko po, pag-gabi, siyempre mga light lang. stage makeup ang kailangan ko. Pero mas maganda, papatungan yung, lalagyan nyo muna siya ng liquid, spread na nyo siya ng liquid. Base muna, tapos sa baba sa eyelid. Nagkukunwari lang akong girl. Kung ang karaniwang babae inaabot ng siyam-siyam sa pamimili ng makeup, si Nikki sapat na ang ilang minuto. Basta marunong maglagay kasi dapat pinapantay dikit yan eh. Hindi ako marunong gumamit eh. Hindi po talaga kayo mag-isa. Kaya talaga yung mag-a-apply. Or maglalagay. Unless maging girlfriend kita, ikaw ang gagawa nun sa akin. Yung problema yun. Naano ko sa kanya, sabi niya, kahit anong mangyari, basta daddy kita. Sa tagal ng kwentuhan, nabanggit niya sa aking meron pala siyang anak. At ito ang sumunod naming pinuntahan. Sa kilos, kabaliktaran ng kanyang ina si Nicole, 19 years old. Nakatira siya ngayon sa bahay ng kanyang partner na si King, na isa ring lesbiana. Sinabi sa'yo ng mga bata? Pagtungtong ko pa lang sa kanilang tahanan, alam ko nang hindi ordinaryong pamilya ang nagpatuloy sa akin. Naging magkaibigan kami sa mga bata. Yeah, the first time we met, ganun na. Oo. Pakiramdam namin sa isa't isa. May Oo. daddy yung mga anak ko, may mami sila. Oo, ganun. Yun. Ang dad nila kasi laging nasa Mindoro. So yung pong anak niya na si Nicole, welcome po sa inyo dito po sa Very bahay. much, of course. Ano naman po masasabi niyo sa, anong tawag niyo? Balay. Sa balay niyo. Kasi sabi ko nga, nung pinakilala sila ng mga bata sa akin, oh wow, at least nakilala ko. At least meron akong mapaghihingahan tungkol sa mga anak namin. Nakabibilib ang magulang na ganito katatag ang loob. Wala naman sigurong parents na magsasabi, uy, itong anak ko kailangan maging lesbian to. Wala naman sigurong ganun, ano. Ang nasa isip namin, dumarating na lang din siguro sa isang pagkataon na nagiging ganun siya. So, kailangan tanggapin natin ng ganung pag-aan. Stay with mommy. So parang, siya po parang anak niyo na, parang bunso. Bunso ba? Hindi nga siya nagiging bunso. Ay, siya Kasi bunso. actually siya yung gitna ng dalawa. Kasi yung dalawa, pareho sila pag wala ang mami, pareho sila nakasandal kay Nicole. Siya ang parang mami. Yeah. Siya ang humahalili sa mami. Pagka wala Masaya ang pagsasama ng pamilyang ito. Kaya naman si Nikki, ginanahang magkwento tungkol sa kanyang kabataan.
According to my parents, mga 2 years old pa lang ako, nakita na nila. Kasi, yung time na yun, nauso na yung walking doll. Parang wala pa yatang 1 oras, wala nang mata, bali na yung braso. Binasa ko yung manika. Tapos, mas nakitang nag-i-enjoy ako sa baril-barilan. Hanggang lumalaki ako. Tapos, nung teenager na ako, nagtataka ako bakit yung mga kaklase ko kinikilig sa boys. Na-attract ako sa babae. Tapos confused ako, bakit ganun? Wala raw pagsisisi si Nikki sa kanyang piniling landas, pero inamin niyang hindi rin naging madali para sa kanya ang pagtanggap sa katotohanang ang kanyang sariling anak sumunod sa kanyang yapa. Nung una, may mga naliligaw-ligaw lalaki. Tapos biglang all of a sudden si King, wala ka nung nangyari. Ba't nagkaganon? Kasi tatakot ako baka ma-hurt. Dahil syempre, lesbian din ako eh. Yung pinagdadaanan ng isang lesbian. Ganun eh. Natatakot ako madaanan niya. And then, it turned out, mabait na bata naman si King. I'm a lesbian. Sabi ko, because I cannot have an orgasm with a guy. Sabi ko, because I prefer women. So, biglang si daddy umatras nun. Pinakita lang niya kung ano siya. Like, paminsan, badalaw siya sa amin na may kasamang girlfriend. Parang bata pa lang kami, alam na namin. Isa ang media industry sa masasabing bukas ang pinto sa mga lesbiana. Ito ang naranasan ni Xiao, kasamahan ko sa trabaho. Dahil hindi issue sa trabaho ang pagiging lesbiana, 1, 2, 3, 4, 5. mas na-enjoy niya raw ng husto ang pagiging bagong mami sa adopted son na si Khalil. 5. Katuwang niya sa pag-aalaga ang kanyang partner na nagpapatago sa pangalan Gina. Hindi raw kasi tanggap sa relihiyon ni Gina ang pagiging lesbiana. As much as possible, gusto kong maging parang normal sa bata, yung paglaki niya. Na siguro kasi ngayon madali pa yon dahil hindi pa nakakaintindi. Parang ako mami, yung partner ko yung magiging daddy. Na hindi naman, well, ano naman, in fairness to my partner, na sobrang nagagampanan naman niya financially and emotionally, yung support, sobrang nandyan. Pag malaki-laki na siya, siguro another story na naman yun. Siyempre, hindi maiwasang magtatanong. Diba? Kasi kahit naman mukhang lalaki, hindi pa rin may pagkakailana na girl. Kung hindi lang sila parehong babae, wala naman daw silang pinagkaiba sa ordinaryong mag-asawa. Dito sa bahay, meron ba hatian ng trabaho? Halimbawa, sa kanyang pambabae, sa'yo panlalaki. Ganun ba yun? Hindi rin. Pag hindi niya nakaya, kasi mas stressful yung trabaho niya. Yung paglalaba, minsan pag di niya nakaya, ako na rin gumagawa. Pagluluto? Pareho lang din. Pag hindi niya nakaya. Pero palagay yung toka sa kanya. Toka sa kanya ang luto? Pero hindi na. Mas magaling ako magluto eh. Di ba minsan, pag daw dalawang babae, away-away talaga. Paano mo hinahandle yung ganon? Ikaw ba yung pasensyoso? Mga ganon? Ako yan. Pag nagbubunga nga siya, lalasak ko yan. Huwag ka maingay, nakakahiya. Ayoko kasi na may sumisigaw sa loob ng bahay. Feeling niya kasi lagi ko daw siya sinusungitan. Ang sungit-sungit ko raw. Tsaka, kung minsan feeling niya, hindi ko na-appreciate yung mga ginagawa niya, ganyan. Siguro salamat ako kasi nga, ngayon, meron nang nag-iisip para sa akin. Kahit sinasabi kong wala, meron. Siyempre, ikaw yung tangi. Pero gaano man daw katindi ang pagmamahalan, hindi pa rin ito kinikilala ng lipunan. Hindi katulad kasi sa ibang bansa na talagang legal yung rights ng
partners. Kasi iniisip ko nga paano pala pagka may mga sakit-sakit, ganyan, parang paano mo sasabihin na mag-leave ako kasi yung misis ko, may sakit, yung mga ganun. Parang hirap. Hindi ka tulad pagka sa hetero na pwede kang mag-leave, ganyan-ganyan. Pagtanggap sa mga lesbiana, ito rin ang pinaglalaban ni Tonet, presidente ng CLIC o Can't Live Inside the Closet, isang grupong nagpapalaganap ng awareness tungkol sa lesbianism. Nitong mga nagdaang taon, 2 importanteng tao ang sumama sa kanyang pakikibaka, ang kanyang mga anak. Nangingiti na lang si Tonet tuwing naaalala ang hirap na pinagdaanan para matanggap siya ng kanyang pamilya. Akala naman ni Daddy ako yung butch. Pero I'm not. I am more of the femme type. Pinasok niya ako sa Cursillo House. Actually, yung pumasok sa Cursillo House. And then sabi niya, birthday ko naman. Yun ang birthday gift mo sa akin. So, okay, pasok ko ang Cursillo House. I saw the discrimination there. Kasi may mga kasabay ako mga butch. Tinitira talaga ng pare. Ang ginawa lang ng Diyos, lalaki tsaka babae, walang ginawang ganyan. So parang nagre-rebelde ako inside the Cursillo House. I told them na, okay, this Cursillo House helped me in my relationship with God. But I'm still a lesbian. I still like women. Sinubukan niyang sumunod sa dikta ng lipunan. Nagpakasal pa si Tonet sa isang lalaki. I have to get married to a guy. Hindi ko talaga take. After 2 kids, binigay ko sa daddy ko. Sabi ko, okay, these are my kids. Let me live my life. I'm a lesbian. Sabi ko, because I cannot have an orgasm with a guy. Sabi ko, because I prefer women. So, biglang si daddy umatras noon. Ang mga anak ni Tonet lumaki sa lolo at lola. Pinakita lang niya kung ano siya. Like, paminsan, badalaw siya sa amin na may kasamang girlfriend. Parang bata pa lang kami, alam na namin. Tapos, sa akin kasi, ako yung tipong tao na parang okay lang, anything goes. Parang ganun. So, sa akin, wala naman, it's not a big deal. Pero ni minsan, hindi nila kinuwestiyon ang desisyon ng kanilang ina. Husgahan na raw siya ng mga tao sa ibang bagay, wag lang sa pagiging ina. Yung love niya sa akin na never ending. Kahit na naging pasaway ako noon, strict siya, dinidisiplina niya ako. Dinidisiplina in a way na andun pa rin yung yung loko-loko. Kasi si mama, loko-loko na rin naman yun eh. Hindi naman maalis yun eh. Gusto ko, yung naiintindihan mo, alam mo yung nararamdaman namin. So, yun lang. Love you. Love you. Matapos daw kasi ang kasal niya sa lalaki, sumubok naman siyang magpakasal sa babae, kahit hindi ito tinatanggap sa simbahang Katoliko. I got married twice. 2000, I got married kay Father Miklina. Closet yung partner ko that time. So, we chose a place in Laguna. Kasi you create your own union eh. Nagulat ako, dumating sila. The whole family, including my kids. Tapos, okay naman si Daddy. And then, nahihiya akong pakilala yung pare. Ang cute, si Daddy nagsabi, nakausapin ko muna yung pare. Baka sabihin niya na out of place siya eh. But sad, nung hindi kami nag-workout, si Daddy parang nalungkot. Sinabi ko, Dad, wala naman talagang forever eh. Pag fam, they want to get married, they want to have kids. Others naman, they just fall out of love. After how many years, parang nagiging too at ease with each other. Mailap man ang pag-ibig, masaya raw siya na tanggap ng kanyang pamilya ang kanyang tunay na pagkatao. Chicken na Kung mommy si Tonet, daddy naman si Nikki sa kanyang nag-iisang anak. Pag nag-work lang, wala akong mapag-iwanan po sa akin. Mami yung tinatawag sa kanya. Na ina-explain niya po sa akin na pag daddy yung tinawag ko sa kanya sa work niya, matatanggal siya sa trabaho. Anong klaseng daddy ang daddy mo? Babaero? Bakit babaero? Dami kong mami.
bakit daw ganyan yung mama ko or yung daddy ko. Sabi ko, hindi ko rin alam. Ganyan na siya nung tumanda ako eh. At least, sa isang tao, may mommy ako and may daddy ako. Unique. Sabi ni Nikki, siguradong iiyakan niya ang paghihiwalay nila ng kanyang anak. Hindi pa rin sigurado kung gaano siya katagal magtatrabaho sa Hong Kong. Pero kailangan daw niyang magpakadadi para na rin sa kanilang kinabukasan. Matrona, Diyos ko, kaloka. Bago magpasukan, may mga bagay tayong pag-aaralan. Bakit sa bawat 10 estudyante sa elementary, 3 lang ang makatutungtong ng kolehiyo? Marami sa kanila ang pag-aaral hindi na matutuloy pa. Pahirapan na raw talaga. Dahil ba sa di na makayan ng halaga ng matrikula, malas naman ang ibang hindi tinatanggap ng paaralan dahil sa katayuan nila sa buhay. At kung ang World University Rankings ang pagbabasehan, mga pambato nating universidad, bakit nangungulela? Tutukan sa Balik Eskwela Special ng Reporter's Notebook. Martes pagkatapos ng saksi. Ilang araw bago tumulak papuntang Hong Kong, sumama kami sa pictorial ni Nikki. Kailangan daw ito para sa kanyang papasuking trabaho. Meron ka bang alam mo? Meron. Kikay-kit nga ito. Ang landi-landi ko pare. Hindi naman kompleto. Sino nagturo sa'yo mag-makeup? Dating girlfriend ko. At dito ko siya unang nakitang nag-ayos babae. Salamin? Kaya pala niyang dalhin ng blouse at bagay din ng accessories pero hindi na lang ako nagsalita dahil di ko siguradong matutuwa siyang marinig ito. O, di ba? Di ba? Ang landi-landi ko na siya! Ayos na! Shit! Matrona, Diyos ko, kaloka. Nang simulan niya ang pag-iempake, mas lalong dama ang nalalapit na paghihiwalay nila ng kanyang anak. Yung mga bata, gusto nila magkakasama na kami. Kasi ilang days na nga lang, di ba? Ayun. Malungkot. Siyempre. Maganda man ang oportunidad sa ibang bansa, tingin ko'y nakadagdag pa sa bigat ng loob ni Nikki ang pagdating ng oras na kailangan niyang magpanggap na babae sa entablado. Sa gitna ng modernong panahon kung saan sinasabing bukas na ang pag-iisip ng mga tao sa pagbabago, mapapaisip ka tuloy. Ilan pa kayang tulad ni Nikki ang kailangang itago ang kanilang pagkatao para lang magkatrabaho at mabuhay ng marangal. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. You've got to follow your road, follow your road. Babae man o lalaki ang mamahalin natin, ang mas mahalaga ay naipakita at naipadama natin ang pagmamahal na yun. At kaya nating panindigan ang pagmamahal na ito. Gays and lesbians have the same rights as straight people have. They deserve to be loved, respected, and accepted. Sana, wag muna silang maghusga ng mga ganong hindi namang kailangan. Kasi, syempre, nasasaktan din kami. Let them be happy for who they are and what they do in life.
Mas gusto ko nang nadidiscriminate ako sa ibang bansa kasi given na yun eh. Mas masakit yung nadidiscriminate ka dito sa sarili mong bansa. It's important for lesbians as a group, as an identity. If we don't, we will risk being passed by on the wayside. Be loud, be proud, and there's truth to that.